Sobrang kapal ng mukha ninyo na ang iniisip nyo lang ay impeachment, impeachment, impeachment. Hindi na kayo nahiya sa taong bayan na itong vice president na ito ay ito yung gusto ng taong bayan na maging presidente sa 2028. Okay? Ganun kasimple. Okay? So ngayon, nagpalabas na po ng statement si VP Sara sa mga nagpaplanong magsampa ng impeachment. Okay? So sabi dito, narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang hapon po sa ating lahat at heto na nga, pag-usapan natin itong si Vice President Inday Sara Duterte. Nagsalita na patungkol dito sa umuugong na balita na ang itong House of Representatives, mga ilan-ilan dyan, yung mga pasaway dyan na mga congressman, ay may plano na naman sila na ipa-impeach at magsampa sila ng bagong impeachment complaint laban dito kay VP Sara. At ngayon lang, kaninang umaga, nagpalabas po ng official statement itong si Vice President Inday Sara Duterte, okay? Yan, babasahin natin yan at magre-react po tayo dyan, okay? Kung anong ibig sabihin ni VP Sara, okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, so heto na nga, no? Ipapakita natin itong official statement ni Vice President Inday Sara Duterte. Patungkol po ito sa yung mga kalaban ng mga Duterte ay may plano silang magsampa na naman ng bagong impeachment laban kay VP Sara. Kasi ang sabi nila, ang ruling daw dyan is at least, no, ay pwedeng magsampa ng paulit-ulit itong impeachment kada isa, no? Isang impeachment complaint sa isang taon. Okay? So, ina-expect ko na yan na taon-taon, mayroon talagang impeachment. Why? Because desperado sila kay VP Sara. Anong ibig sabihin? Sa madaling salita, threatened sila ni VP Sara. Kasi alam nila na kapag tumakbo ito si VP Sara sa 2028 ay mananalo ito. And the only chances that they will win sa 2028 ay magsampa lang sila ng impeachment. Magsampa lang at magsampa hanggang ma-impeach si VP Sara. Ang tanong ko dyan, hindi ba kayo nahihiya sa taong bayan? Di ba? Itong si Dilima, itong sina Atinio, sino pa? Yung mga atat dyan, si Aklaan, no? Yung ngiwi Aklaan na si Nyada, sino yun? At lahat ng mga, si Hontiveros, yung mga kalaban ni VP Sara, lahat kayo, maang kakapal ng mukha ninyo, pati itong si BBM, si Martin Romualdez, at kung sino pa dyan. Sobrang kapal ng mukha ninyo na ang iniisip nyo lang ay impeachment, impeachment, impeachment. Hindi na kayo nahiya sa taong bayan na itong vice president na ito ay ito yung gusto ng taong bayan na maging presidente sa 2028. Okay? Ganun kasimple. Okay? So ngayon, nagpalabas na po ng statement si VP Sara sa mga nagpaplanong magsampa ng impeachment. Okay? So sabi dito, the latest pronouncement by some members of the House of Representatives on a new impeachment complaint is not surprising. Pati nga ako, hindi ako nasusurprise dyan. Kasi yung taong atat, no, na yung atat kang maging presidente sa 2028, itong mga kalaban ni VP Sara, nafe-feel kasi nila na wala na tayong chance dito kasi nandyan si VP Sara. Di ba? So, ngayon pa lang ay talagang ipapahamak na nila si VP Sara. Okay? They are preparing. Instead, na itong mga kongresista na ito, na laging inaatupag ay impeachment, instead na sila po ay gumawa ng batas para sa ikakabuti ng bansa natin o ikakabuti sa mga buhay ng taong bayan, wala na silang inatupag kundi ang impeachment. Di ba? So meaning to say, ang kanilang pansariling interest lamang po ang kanilang inaatupag. Impeachment. Kasi kung ma-impeach si VP Sara, masaya sila. Kasi takot sila na si VP Sara kapag presidente na yan, ay ang mangyari, malaki ang chance na sila po ay matatanggal, sila po ay makakasuhan, kasi ang dami pong, especially itong administrasyong Marcos, no? As we observe sa mga statements ng mga batikang lawyers, marami raw ginagawang paglabag sa batas itong administrasyong Marcos.
E di syempre, kung si VP Sara na ang maging presidente, kakasuhan talaga yan. Di ba? Hindi papayag ang mga kaalyado ni VP Sara na yung ginawa nila kay Tatay Digong at sa gagawin nila ngayon kay Bato de la Rosa, sa mga ginagawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Maraming mga violations. Kaya nga sabi ko sa mga government officials, do not be loyal to the president. Be loyal to the Constitution sa bansang ito, sa flag natin at sa taong bayan. Kasi ang mundo ng politika ay paiba-iba yan. Sometimes nasa taas tayo, sometimes nasa baba tayo. Kung ngayon sa 2028, parang sigurado na akong si VP Sara at ang mga kalyado ng mga Duterte ay nasa taas na naman sila. So ano mangyari? Sa ginagawa niyong paglabag sa batas ngayon sa Administrasyong Marcos, ay wala talagang ibang gagawin ang mga lawyers ay kundi kakasuhan yung mga lumabag sa batas. Diba? Ganun lang kasimple. So, hindi po na-surprise itong si VP Sara kung ipa-impeach siya ng ipa-impeach. Okay? Its timing reveals a pattern that has become all too familiar. Diba? So, may nakikitang pattern silang VP Sara. At sa tingin ko, VP Sara, advice, ang masasabi ko lang sa inyong opisina, sa Office of the Vice President, expect na kayo na taon-taon na naman yan ang impeachment. Meron kang impeachment sa 2026, 2027, at sa 2028. Expect na natin yan at araw-arawin kanilang babatikusin. At tingnan lang natin kung maniniwala ba ang taong bayan. Di ba? Sabi pa dito, ano ba itong lumilipad sa aking mukha? Not long ago, Senator Cheese Escudero, Representative Toby Tiangco, and several House members revealed that back in February 2024, signatures for my impeachment were being courted in exchange for budget allocations. Diba? Kung matatandaan natin, merong mga congressman na mismo noong panahon ng kampanya, noong 2025, yung April, May, may mga kumakalat na mga videos ng mga kongresista na umaamin sila na wala silang choice kundi to vote for the impeachment of VP Sara kasi kung hindi sila buboto, wala po silang budget yung mga proposed nila. Di ba? Ganyan po sila kapal ng mukha dyan sa House, no? At that time, si Martin Romualdez ang House Speaker doon. Ganyan kakapalan ng administrasyon. Kung kapal itong si Martin Romualdez, mas kapal talaga itong si Liza at si Bangag. Okay? So, sabi pa dito, no? Signatures for my impeachment were being courted in exchange for the allocations. Their statements have unmasked the truth that the impeachment complaint against me was never really driven by principle but by price. Yung pagsampa ng impeachment laban kay VP Sara, hindi po yun na heartily ang kanilang pag-impeachment kasi naniniwala sila na corrupt si VP Sara o may ginagawang illegal si VP Sara na it will violate our constitution. Hindi po. Nag-file sila ng impeachment dahil sa pamumulitika. Nag-file sila ng impeachment for their insecurity ni VP Sara. Nag-file sila ng impeachment dahil gusto nilang mamuno sa 2028. At I'm sorry to tell you, kayong mga kongresistang ganyan, hindi po yan papasa sa judicial system natin, especially sa Supreme Court. Hindi po yan papasa. Sa Supreme Court pa lang, sasabihin na yan, basta involve ang pamumulitika sa impeachment, hindi talaga yan tutuloy ang impeachment. Okay? So, ganyan po kayo kabobo actually, mga congressman dyan. Yung mga pumirma, okay? Bobo kayo. Ganun lang ka-simple. Despite such revelations, sabi dito ng Office of the Vice President or statement ni VP Sara, no inquiry or investigation was conducted to hold anyone accountable for the billions of pesos that were squandered on political warfare when they should have been used to serve the Filipino people. Diba? Mas tinuunan pa nila ng pansin ang impeachment ni VP Sara. Pero dyan sa House of Representatives, sobrang ang kapal ng mukha nila na sa sobrang daming reklamo ng taong bayan dito sa flood control anomaly, walang ni isang inquiry or investigation na kinandak nitong House of Representatives. Wala man lang na held accountable dito sa bilyon-bilyon na nanawala na pera. Ganyan po sila kakapal ang mukha. Okay? Wala silang pakialam sa taong bayan, sa totoo lang. Sabi pa dito, now, this constitutional mechanism is being dangled once again
as a bargaining chip right before the 2026 national budget is passed. To those who continue to exploit the impeachment process, stop hiding behind the language of good governance. Di ba? Kung maalala po natin, Shemenet itong si Zaldico. Di ba? Siya talaga yung nangunguna na very loud na ipagpatuloy ang impeachment ni VP Sara kung ano-anong ginagawa niya. And look at now, what happened? Sila-sila na yung mga nagbatuhan ng putik ngayon ang administrasyon. Si Zaldico, pinagbibintangan na ngayon itong si Martin Romualdez, BBM, F. Eliza at si Sandro Marcos. Na ang tanong, totoo ba ang mga binabanggit ni Zaldico o mga accusation ni Zaldico? Well, naging totoo yung sinabi ni VP Sara. Akala nga ng iba, yung mga kalaban ni VP Sara, yung mga dilawan, mga kakamping, na gumagawa lang ng ingay si VP Sara. Ano ngayon, naging may pruweba pa nga, di ba? Yung sinabi ni VP Sara, ang daming mga sinabi si VP Sara, nako-connect na natin ngayon. Okay, tama talaga yung sinabi ni VP Sara. Nung sinabi ni VP Sara na 2 tao lang ang nag-control ng budget ng Pilipinas. Di ba? Akala nila propaganda lang yun ni VP Sara. Pero look at what happened now. Talagang tumpak na tumpak. Kasi once meron pong magbibitiw ng salita itong si VP Sara, totoo yan. Never nagpalabas ng statement ang mga Duterte na wala silang pinanghahawakan na hindi totoo. Yan ang masasabi ko dyan. Yung naniniwala si VP Sara na bangag si BBM, alam ko na yan na may alam si VP Sara patungkol dyan because kitang-kita natin since then gaano ka close itong si VP Sara at si Senator Amy Marcos. At talagang pinag-usapan nila yan. Kasi kung si BBM, kung hindi pa yan bangag, dapat dinefend na yan ni Senator Amy Marcos. Kapatid niya yan Tapos kung alam ni Senator Amy na hindi totoong bangag yan, hindi gumagamit, masasaktan talaga yan si Senator Amy. Pero wag ka, Kasi hindi po siya nasasaktan, kundi talagang kinonfirm niya na tama yung mga bintang laban kay BBM. E di syempre, itong si VP Sara at si Senator Amy, hindi talaga maiiwasan na mag-usap-usap sila patungkol dyan. Diba? Kaya alam ko na may alam itong si VP Sara patungkol dyan. Okay? Alam nga ni VP Sara, early in the morning, ang baho na ng bibig ni BBM, amoy alak. Early in the morning. My God. Diba? Sabi pa dito, I have always stood ready to answer any allegation grounded in fact and truth. Meaning to say, handang-handa na po si VP Sara. Kung ano man ang sasabihin yung impeachment na yan, mga aligasyon ninyo, handa siyang humarap dyan. At ipaglaban niya ang kanyang mga ebidensya laban dyan. But sabi niya, but I cannot remain silent. Hindi po ako mananahimik. While the impeachment process is being twisted into a budget-driven racket, na itong impeachment na ito, alam natin na may rason sila. Kasi takot sila sa 2028. Yan ang lagi kong pinapaulit-ulit dito sa Don Mar TV. Takot sila kay VP Sara. Kaya impeachment na lang ang pinanghahawakan nila na chance na mananalo sila sa 2028. Okay? So, kayo na pong humusga. Talaga bang takot itong mga dilawan na ito? Itong mga bangag na ito sa 2028? I-comment nyo babasahin natin yan sa comment section. Punta naman tayo dito sa usaping bardagulan, okay? Itong si Ronald Llamas, akala nga natin, irespeto natin itong taong ito kasi political analyst. So, syempre, kapag political analyst ka, yung mga statement mo, yung may laman at pwedeng idebate, may argumento ka. Diba? Kasi political analyst ang tawag sa'yo ng mainstream media. Pero, nakakawalang respeto talaga itong si Ronald Llamas. Alam mo ba kung bakit? Nag-comment siya doon sa nangyari kay Attorney Rowena Guanzon. Yan ba ay political analyst o nakichismis ka talaga? Parang, alam mo, Ronald Llamas, magsama kayo ni Gian Gasa. Walang pinag-iba kayo ni Gian Gasa ba yun, babe? Yung pag-pronounce? Gian Gasa? Diba? Wala kayong pinag-iba, Ronald Llamas. Kung marunong kang kung marunong kang bumanat sa mga ganitong mga sitwasyon, katulad nitong nangyari ni Rowena Guanzon, para ka lang si Gian Gasa. Okay? Wala ang pagkina
Oy, sino bang media na laging nagpapa-interview dito kay Ronald Llamas? Matanda na itong si Ronald Llamas. Bulok na ito, no? Palitan nyo na ni Gian Gaza ito. Kasi bata-bata pa si Gian Gaza. Sila rin naman the same lang naman ang mga style nila. Wala na, bulok na. Amoy, sa totoo lang, itong si Ronald Llamas, amoy matanda na. Ha? Zian Gaza, babe? Zian Gaza pala. Sorry, I thought Gian Gaza. Zian Gaza. Kasi, kung political analyst ka, hindi ka sana magpo-post sa social media ng mga, imagine ha, ito yung post niya. Bumaba na naman ang self-esteem ko. Wala ako Rolex, saka Gucci. Di ba? Sino pinatutungkulan niya? Yung nangyari kay Rowena Guanzon. Kahit hindi niya babanggitin ang pangalan ni Attorney Rowena Guanzon. Anong point ko dito? Bakit nagre-react ako dito sa sinabi ni Ronald Llamas? Kasi political analyst ka, sir. Tapos pumapatol ka sa ganyan. Di ba? Buti kung si Attorney Rowena Guanzon ka na talagang walang preno yung bibig na prangkang-prangka. Ikaw, political analyst ka pero amoy matanda ka. Di ba? I mean, wala kayong pinag-iba ni Zian Gaza. Si Zian Gaza, may karapatan siya kasi ganyan naman talaga ang content niya, di ba? Makialam sa mga chismis. O di kung ganon, nakialam. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman